So guys, ayan po, nandito na po ako sa Palawan. And after ilang years, nakarating na din ako dito. And sinundo ako ng tita ko. Ayan. Kasab, ayan. So, meron na kailangan natin i-try itong Dines Barbecue. Isang sikat daw na kainan dito sa Palawan. Yung parang turo-turo lang pero sobrang solid daw. So, ganap tayo ngayon. Anong bestseller dito? Bestseller? Oh, mga bentagid nila. Ano na eh? Sorry. Wala ko down here. Ayan. Intestine. Ano ang tawag? Yeah, oh. Isaw po naman. Isaw. Sige. Ilan? Gusto mo? Gamot. Hindi rin ako. Ano lang? Tatlo. Tatlo. Mm-hmm. Tapos, tatlo din ito. Kaya nga. Ay, okay. Ano siguro, tita? Gusto ko i-try niya siya. This one yung beef. Uy, nice. Ano ni? Tofu. Oh, yeah. Hi, ma'am. Hi. Ba't sila mapapasok mo ka? Ito naman. Daming pwedeng pilihan dito, mga kapatid. Sobra. Diba? Sheesh! Beef na dito, no? Baka beef. Ilang beef stew. Kuya, dalawang petchay. Tofu with petchay. Thank you. Ay, sorry. Sige po. Okay lang po. Sige. Hello po. Ay, kumusta? Ay, kicks po. Yes po. Nag-vlog din ako eh. Ano mo? Nay, sige pong subscribe lang din po ako sa inyo, ma'am. Follow you. So, mag-stay ako dito hanggang 19. So, kailangan mag-adventure pa dito sa Palawan. Kasi maraming mga restaurant na sobrang solid dito at gusto ko tikman lahat as much as possible. So, pili muna namin to. Makainin namin muna yung mga pagkain and see you later. So, ito na yung binili namin sa Turo-Turo kanina, guys. Excited na akong kumain. Oh my God, especially yung isaw. Whew! Ay, solo. Sige, dalawang solo lang po pala, ma'am. Dalawang solo na ano nga yun? Kilbasa, oo. Ang last time ang yun, baka naman bratwurst. Lamit ko dito. Bratwurst. Okay, syempre, natikman ko rito, hindi ko pa na So guys, dalawa po, solo. Dalawa po. So kasama ko yung pinsan ko, kukuha lang namin sa airport ngayon. At sinubukan namin yung reef hot dogs. Ayan. At yung order kami ng kelbasa, one of the parang street food yata to, tama ba street food? So, food stalls at dito yan sa Palawan at nakahilera ng lahat to. So ito yung first ever na sinubukan naming Rizal Avenue. sa Rizal Avenue, ayan. So medyo na-excite ako at the same time nagugutom. Bigumay, kasi na. Yeah, sobrang late lang. Di ba parang hindi mo makita na parang pwede siyang spy? Na-shock na lang. You're talking to yourself na lang dahil. Parang buto po. Ay ate. Chichi! So yun pa si ate, ginaluto yung mga sausages natin. Parang pangit pakinggan niluto yung sausages natin. Di ba? Parang wrong. Pero sige lang guys, kanina kumain kami ng yung Dines Barbecue. And ngayon, explore na, nag-start na explore. Ayan. So, hintay lang namin guys. Pagkatapos, update ko na lang kayo kung ano ba yung taste na talaga. At least if ever pupunta kayo ng Palawan at mag-visit kayo, alam nyo na. Reef hot dogs. Sheesh! Let's go! So yun, kukuwi lang namin ulit sa bahay ng tita-tito ko. Yun nga.
Kasama ko naman na ulit si Doc Noy Noy. Sheesh! You know? Oh, sheesh! Ito yung ano nga tawag ulit ng sausage na to? Kielbasa. Kielbasa. So, ito yun guys, yung kielbasa. Sobrang solid guys. So, tingnan natin to. Only here sa Palawan. Kung gusto nyo talagang tikman to, alam nyo na, beef, so hot dogs. Sheesh! Let's go. Yung, Ang gagawin sarap. Bagay ito pang guys. Napangit na guys. Bitin ko ano lang eh. Yung ano mo yung ilagay mo lang sa bun. Guys, ikutin ko lang itong kainin na. Tapos gusto ko itong talagang mag-moment ako. Kakainin to. Alright? Kita-kits later. So yun yung first day ko dito sa Palawan guys. And tinignan nyo na naman kung ano yung mangyayari bukas. Darating na kasi yung parents ko. Well, nilibre ko kasi yung parents ko. Pupunta dito kasi I know that they really need to have this like at least get away, di ba? Kasi matanda na nga sila, so kailangan may karapatan din sila na at least gumala out of kahit out of the country, hindi man out of the country, kahit kahit gumali sa labas sa comfort zone nila, di ba? So ayun po, and bukas hintayin nyo ano naman yung mga bagong ganap natin. Okay, abangan nyo lang. Kita-kits guys. So ayan guys. Good morning. Time check is 12. Good noon na pala. But anyway, ngayong araw na to, pupunta kami sa clinic ng tita ko at tito ko. Dental and skin clinic dito sa Palawan. Actually, yun ang reason naman talaga na pumunta ako dito sa Palawan kasi i-film ko yung clinic nila, and syempre i-feature siya, di ba? Pero dahil na merong certain event doon, so bukas ko nang gagawin. But anyway, ayun na. No. Yan. Ingat ka, Pax, ha? Ayan, yung cousin ko kasi pupunta ng school half day lang eh. So kami, ng isang cousin ko, yung kuya niya, pupunta kami ng clinic at kukunin niya yung PRC niya sa Robinsons kasi isa siyang doktor din. And magdalansya din kami pala doon sa clinic ng tita ko. And after that, hindi ko alam kung ano pa yung mga adventure na pwedeng namin gawin ngayong araw na to. And abangan nyo na lang. Okay? So ma-enjoy nyo to. Let's go. So dito ako dinala ng pinsan ko sa Itoy's Coffee House. Isang, let's say, pioneer na coffee shop sa Palawan. And hindi ko na-expect na sobrang sarap pala ng coffee nila. At least meron akong idea guys, kung pupunta kayo ng Palawan, pwede kayong pumunta sa mga pioneering coffee shops. So ito yung Itoy's. So far, sobrang ganda ng place, yung menu, so ang food. Well, the coffee itself, di ba? Ang tapang nga, parang nahinga ako yun. Parang sobrang energetiko. And yun nga, as I mentioned earlier, kaninang noon, na darating nga yung parents ko, hinihintay na lang namin. At pupunta kami sa Kalui. One of the First seafood local restaurant. Local seafood restaurant. Pioneer ng Palawan din. 7. Okay, sa mga pioneer ng Palawan. Kasama siya sa mga tours. Tour destination? Kasama siya sa mga tour stops here sa city. Yung galang mga go-to places dapat ganun. So bukas magtatrabaho ako sa i-feature ko to yung clinic. By the way, ito pa yung clinic. Yun, sobrang laki. Meron pa doon kasi skin clinic nga siya at merong dental clinic dito na side. And nagpapalipas na kami ng oras. And well, hintay-hintay na lang ako nung next na ganap. So, abangan. Kasalukuyan nandito po ako sa isang lugar na sobrang maraming history sa Plaza Cuartel.
At kasama ko yung siyempre yung pinsan ko again, siya yung tour guide ko dito. So ano ba talaga yung history? So sa Plaza Quartal is built here, close, nearby actually, sa church. Church. Sa cathedral. Okay. It was built by the Japanese for their headquarters then. And then ito served as their headquarters din, yung Plaza Quartal. Okay. It's known as the place kung saan tinorture ng mga Japanese yung American POWs. Ah, Yeah, they were, I think, mga 150 burned to death. And then, some of them escaped and then swam to Iwahig. So, kita mo yung body of water na yan. yung sa dulo, no? Yung body of water na yan. So, nag-swim sila papuntang Iwahig to escape the Japanese. So, pero nag-aagawan ba sila those times sa land? Nagpalawan? So, it was during the Japanese imperial occupation. Yung sinakop tayo ng mga Japanese. During the time. And then parang gusto nilang, yung American sana yung gustong... So, yung Americans at the time, yung allies. Allies. So, yung mga POWs na Americans here, dito tinorture ng Japanese. Sige, sabihin mo dito sa vlog natin, ano ba yung POW para at least Prisoners of war. Prisoners of war. So, prisoners of war yan mga kapatid. Baka yung iba sa inyo hindi nyo gets yung meaning nun. So, prisoner of war yung minention ng cousin ko dito. I think yung monument nandun yung mga names of the prisoners of war. Oh, really? Ito yung history niya. Ipapakita natin yung history dito. So, okay. So talagang dumapo sila dito na before. At pero nahuli sila. McDowell? So sobrang virgin pa ni Palawan dati, no? Itong Palawan Massacre. Yan, tragedy unfold. Ito 'yon? Yes. Oh. So you can go around, take some pictures. So those ones Ito yung mga survivors. Di ba ginawan to ng movie, hindi ba? Ginawan to ng movie? I'm not sure. Hindi pa. So before 5, if you're willing to go, then that's okay. If you're tired, then you're off. Grabe. Before they were tortured, yung POWs, or yung pinagawa sa kanila yung airfield strip dito sa Palawan. Okay. Kasi strategic location yung Palawan for military. Una, port siya. Port yung Puerto Princesa. That's why it's called Puerto. Port. Because of... Princess of Ports. Kaya siya Puerto Princesa. Sobrang gandang port area niya. It's called Princess of Ports. Oh, ganyan ko lang alam yan, ha? Because Puerto Princesa pala, because Princess of Ports. May others nagsasabi na kaya Puerto Princesa. Puerto Princesa. Kasi merong mga foreigners before na pag nagta-trade sila here sa ports, may nakikita daw silang magandang babae na in-attribute nila sa... Na parang prinsesa siya? Na parang diwata. Diwata. Okay. Pero some of them say na it's because Princess of Ports. Princess of Ports. Pero so marami palang tinatawag to dati. Yung name na yun, parang marami siyang myth or so whatsoever. So I think that's the monument na nandun yung names ng mga POWs. Pero saan ba yung alam mo ba kung saan banda yung like literally the torture chamber. Oo. Before, I don't know if close to the public na ngayon. Pero before nandyan yung mga nakababa kami dyan before. So sa underground? Pero may dungeon sila kung saan sinunog yung mga POWs. Oh. So ito yung mga pangalan ng Ayun. Massacre victims. So, yan ang sa kanila, kung paano sila tinorture. I think yung fire, barbed wire. Oh, may gulay. So guys, ang dami pala talaga. Sobrang daming May port army. Yung yung port na yun. visible yung port here. Tingnan nyo. Kung saan nga sila tumawid? Saan nga sila tumawid? Not sure. Pero from here to Iwahig. Saan may Iwahig? Iwahig. Basta yun yung area kung saan yung penal colonies ng Palawan right now. So yung area of Iwahig, famous sa Palawan. Sa Philippines actually because for the Iwahig Penal Colony, nandun yung mga, parang hindi siya jail, parang prisoners are
allowed to roam around, na may sarili silang community doon. So Kasi parang para- village siya of Pero isang island lang. Para isang island, Hindi maliit siya na island. island, parang malaking area siya. Area. Parang galing sa ibang bansa yung sa Australia. So, di ba? Hindi sa Germany yung parang tipong meron ng ano, di ba? Meron silang mga recreational activities, Recreational. pinapa-farm sila, pinapa-make sila ng mga products. Yun, Iwahig Penal Colony. I don't know where that is dyan sa distance na yan, pero nag-swimming sila from here to Iwahig. Pero itong port na to, parang bago lang yung ginagawa ngayon, Parang bago lang. I think may kinoconstruct sila ng bago. Grabe. Guys, honestly, kung pupunta kayo dito, parang ma-feel nyo yung vibe na may parang may nangyayari talaga dito before. And sobrang lakas ng ng energy dito. Parang masasabi mo na, oh my gosh, parang natatakot. Natatakot ako. Hindi naman. It was, especially here in Ayun guys, so nandito po kami sa Kalui. Ayan, one of the kilalang restaurant dito sa Palawan, yung mga veterano. At nandito yung parents ko. Hello ma. Hello pa. So, fresh from Bacolod, ayan. At si Paco Bear. Paco Bear! So, ayun, may mga ano lang, yung nakita nyo kanina na talagang sobrang linis ng foundation ng ano nila, nung floor, kasi talagang kailangan iwan yung sapatos, tsinelas sa labas, and para sa parang nasa isang temple whatsoever. So, na-amaze ako. And hintayin natin yung mga pagkain nila dito kasi well-known daw sila sa mga seafood whatsoever. Tama na yun, no? Seafood. Seafood, tapos cultural na. Cultural, yes. Yung mga ganun. So, Local artists and products. Yung para talagang nasa Palawan ka talaga once you dine here sa Kalui. So Kabinet, nag-iwag tayong picture saan nilagay ang mga meron may So yun nga guys, so hintayin natin yung mga yung pagkain na i-order namin at kakainin namin. So sobrang na-excite ako at sana kayo din ma-excite din kayo sa pagpanood nito ng video na to. Abangan. So ayan, tapos na kami kumain dito sa Kalui and meron namang bagong adventure. Hindi ko pa alam, baka sa Boulevard or sa Baywalk pa dito sa Palawan. Pero sabi daw nila marami daw pwedeng mga tanawin pa doon. And syempre na-excite ako. So syempre ipapakita ko rin sa inyo yan, di ba? Bakit naman kung hindi? Unfair. So abangan nyo, let's go! So ayun nga guys, yan. Meron tayong bagong doktor pa yung dugo. Ay, Diyos ko na lang. Videographer ko ngayon, si Dr. Noy Noy. Yan. So nandito pa tayo sa Baywalk and yun nga, merong nangyari, merong aksidente, no? Nahulog na truck.
So, yung question is, paano siya nahulog dito? Kasi siyempre, biwok na may na ano. Baka may malaki yung problema. What do you think, Doc? What do you think? I don't know. So, ayun nga. So, ngayon, lakad-lakad na kami. And, uy, marami palang stores dito, no? Maraming kainan. Na? I think newly opened yung marami sa kanila last year. Oh, last year? Like, meron na ditong mga stores before pa. Pero ngayon, dumami pala siya nung last year. So, after pandemic lahat na gano'n na. Oh, snap. Nakatry ka na kumain dito? Na-try ko is may samgyupan dito before. And then, Yung tipong yung samgyup kasi parang sobrang merong daw house-made, for house food dito banda. parang home cooked meal. Home cooked. Parang ganon yung taste, no? Madami palang kainan dito. Okay. May mga seafood. Mga seafood. Ito puro seafood yan. Kusinan sa baybay. Oh. So, kusina pala sa baybay, madami pala dito. So, actually, itong part na to, guys, ito yung nakita ko kay Gioong eh. Yung nakita ko siya nag-vlog siya dito 2020 yata yun, or if I'm not mistaken. At meron siyang nakuhang isda, yung galing sa mga isda. Yan si Papa. Oy! Truck ta. Nahulog yung truck. Uy! Nahulog yung truck. Yung fence. Baka malaki yung problema. May pinagdaanan. May nagdadaanan. Pinagdadaanan ito? Nahulog. Cotton candy. So, paano? So, ano ba yung mga Ay! Pagkahaba pala nito. Haba. Meron dun meron siyang top story na dun nagiinuman. Ayun, yun. Yun. Yung sa dulo. Pero anywhere, pwede ka namang uminom. So marami talagang pwedeng puntahan dito sa Palawan, mga kapatid. Hindi ka malulugi. Malulugi ka naman pala kasi sobrang sorry. medyo worth it ba yung price? What do you think? Affordable. Affordable. As you can see, maraming among the foreigners, maraming locals din. Pwede ka na makarent ng ganyan. Pwede ko makarent. Parang ang ganda mag-rent ng ganyan. Magkano yung ganyan? I don't know. Pwede bang buwi yan? Ina-try ko lang before is bikes. Ay, bikes. Ngayon ko lang nakita yung Parang solid yun, no? ano? Ayun ta. Bubala Food Street. Ano yung Makoy? Makoy's is owned by the Hagedorn family, yung mayors dati ng Puerto Princess. Pero masarap. Family nila Edward Hagedorn. Hindi ko nalala. Famous mayor yan siya na long running. I think the longest running mayor in the Philippines before. Pero nakaabot ka na dito nun. Yes. Nandito ka na nun. Even pag graduate ko, I think nung high school, sila pa rin yung mayor. Sila pa rin. Owned by the Hagedorn family. So actually maghahanap kami ng lugar na kung saan ka pwedeng mag-chill ngayon, guys. Patunaw muna kasi sobrang busog kanina sa Kaluwi. And yun. So hindi ko alam, parang sumakit yung tiyan ko, pero meron namang beer mamaya, alam sa dis. So alam nyo na, guys, maghanap muna kami dito. Kita kits.